Napatitig si Amor kay Lucas nang nasa itaas na ito. Di magawang kumilos dahil alam niya ang mangyayari. Bakit, Sir Lucas? Napahawak si Amor sa braso ni Lucas dahil ayaw niyang sumobra pa doon ang limitasyon ng binata. Wala din naman magagawa si Lucas kung ayaw ng dalaga dahil kahit papano may respeto pa rin naman to sa dalaga. Ngunit dahil masyadong mapangahas ang bawat mga titig ng dalaga kay Lucas, di maiwasang di makagawa ng di maganda. Your hands are the only answer to all of this loneliness inside me. Hinuli ni Amor ang kamay ni Lucas nang paakyat to sa bandang itaas ng kanyang sagrado. Umiling si Amor ngunit di yan pinansin ni Lucas. Nag-uusap ang mga mata. Ano kasi, Ina Amor? Hindi napigilan ni Ana Amor si Lucas sa mga binabalak nito. Napahigpit ang hawak ng kamay niya sa kaliwang braso ni Lucas nang nagpunta sa gitnang parte ng kanyang pribado ang kanang kamay nito. Sir Lucas, napaungo si Amor dahil ramdam niya ang mainit na palad sa parting yon. Wag! Hindi napagpigil ang binata sa kanyang kagustuhan na mahawakan ang pribadong parte ng dalaga. I warned you, Bea. Miss Contreras? Kaagad sinakop ni Lucas ang mga labi ni Amor nang akma itong gagawa ng ingay. Habang lumalalim ang mga halik ni Lucas sa kanya, tumatagal din ang paglalaro ni Lucas sa pribado ni Amor dahilan para mapaliyad to ng husto at humigpit ang pagkakahawak sa braso. Nagawang gumante ni Amor sa bawat halik ni Lucas sa kanya. Ang sakit ng puson ko? Umiling si Amor. Hindi ko alam. Napangiti si Lucas. Naalala niya ngang wala pang karanasan si Amor sa kahit na ano. Let me help you. Bear with me. Nahihiyang nagtakip na mukha si Amor dahil sa unang pagkakataon, naranasan niya rin ang ganitong klaseng gawain. Napatitig si Lucas sa mukha ni Amor nang alisin ni Amor ang pagkakatakip ng palad nito sa mukha niya. How does it feel? Tissue ang tanging pamunas ni Lucas. Mas lalong nahiya si Amor sa ginagawa ng binata, hindi makapaniwala. Hindi ko alam. You like it, right? Wag mo kong kausapin? Napangiti ang binata dahil hiyang-hiya ang dalaga sa kanya. Maya-maya, ginawaran ni Lucas ng halik sa noo ang dalaga para maibsan ang pagkahiya sa sarili. Nanlaki ang mga mata ni Amor nang umisi na nakakaloko si Lucas sa kanya. Good night, Ina Amor Contreras. Naiwan na namang tulala sa ere si Amor nang gawaran siya ng halik sa pisngi bago to lumabas ng kwarto si Lucas. Miss Amor, ayos ka lang ba? Bakit parang stress ka? Kamusta ang event na pinuntahan ninyo ni Sir Lucas kahapon? Matayog ang iniisip ng dalaga dahil sa nangyari kagabi. Hindi siya makapaniwala na magagawa ni Lucas sa kanya na hindi niya man lang pinilihan ito o nagpumiglas. Parang nahipnotismo siya ng mga gabing iyon na sumasabay na lang sa nangyayari. Miss Amor, tubig gusto mo? Tinabig na siya ni Mario sa balikat para makuha ang atensyon ng dalaga. Bumalik sa wisyo si Amor at napatanga kay Mario. Kuya, ano yun? Sorry hindi kita narinig? Natawa si Mario sabay iling ng ulo nito. Literal na hindi mo ako narinig dahil malalim ang iniisip mo. Kanina ka pa nga tulala dyan inaantok ka pa ba? Ha? Oo, Kuya Mario. Nalimpungatan kasi ako kagabi dahilan sa masamang panaginip ko. Pagsisinungaling ni Amor. Ang totoo, hindi talaga siya nakatulog dahil hindi talaga maalis-alis sa diwa niya ang nangyari. Ganun ba? Ano bang napanaginipan mo? Mausyosong wika ni Mario. Umiling si Amor at gumiti. Wala po, Kuya Mario. Sige. Umidlip ka muna sa sasakyan mamaya. Gisingin ka na lang namin kapag nasa airport na tayo. Ngumiti si Amor at saka pumasok na ito sa loob ng kotse. Naupo siya doon at paglingon niya sa kanang direksyon, natanaw niya si Lucas papalapit sa sasakyan. Di kaagad naalis ng dalaga ang tingin kay Lucas dahil sa karismang dulot ng binata. Sinabayan pa ng simpleng kasuotan na siyang dumagdag sa kagapuhan ng binata. Habang papalapit si Lucas, ang buong nangyari sa kanila kagabi ay nakadetalye sa isipan niya. Are you okay? Tanong ni Lucas kay Amor na makapasok na ito sa loob ng sasakyan katabi niya sa backseat. You're pale. You ate breakfast earlier. Masama bang pakiramdam mo? Kinapa ni Lucas ang noo ng dalaga. Maya-maya may iniabot itong gamot sa kanya tsaka mahilang tinabig ang balikat. Ayos lang ako, Sir Lucas. I guess you're not. Take these medicines first then take a nap. Salamat po.
ang balabal na hawak ni Lucas. Nilagay niya sa itaas ng binti ni Amor. Alam ng binata na hindi talaga maganda ang pakiramdam ni Amor dahil alam niya ang rason. Tahimik na bumabiyahe ang tatlo habang patungong Hong Kong Airport. Nasa harapan si Mario katabi ang driver ng sasakyan habang si Lucas nasa labas lang ang tanaw. Hindi rin maiwasang baningan si Amor na mabilis na nakaidlip. Inayos ni Lucas ang balabal na binti ni Amor tsaka hinawi ang nakaharang na buhok sa mukha nito. Pasimpleng nagmamasid si Mario ngunit nahuli din siya ni Lucas na nakatingin. Umisi ang lalaki. Sumenyasan ng si Lucas na huwag gagawa ng ingay. Kalahating oras nang marating ang airport, hindi pa rin nagising ang dalaga. Nagkatitigan sina Mario at Lucas, saka sumenyas ang binata sa lalaki na mauna nang lumabas nang maipasok na ang mga maleta nila sa loob. 5 minutong nakakalipas nang gumalaw si Amor. Napabalikwas ito sa kanyang kinauupuan nang makita ang labas. Ngunit imbes na mataranta, hinawakan siya ni Lucas sa braso. It's okay, kararating lang natin. Are you okay? Pasensya, nakatulog ako. No worries, let's go. Tumayo si Amor at saka lumabas ng sasakyan. Sa loob ng eroplano, tahimik pa rin ang dalaga. At dahil doon, di maiwasan ni Lucas ang mag-alala, kaya't nilapitan niya na ito. Miss Contreras? Tell me, what's wrong? Namumutla ka dahil ba to umiling si Amor at naupo ng maayos. Kung nahihiya kang magsabi, ibulong mo na lang sa crew. I will be right there, okay? Hinaplos ni Lucas ang kamay ng dalaga, saka lumapit sa attendant at may sinabi siya roon. Napatangong ngumiti naman ng attendant, saka nilapitan si Amor. Bumalik si Lucas sa kanyang kinaupuan, naghintay na magsabi ang attendant sa kanya. Miss Amor, do you need help? I can assist you. Ma'am, may napkin po ba kayo? Pabulong na sabi ni Amor. Kumunot ang noo ng attendant. Napkin? Ulit ng babae. Ang ibig kong sabihin, pad po. Para po sa ano? Napangiti ang attendant saka tumango. Just a second. Please come with me and I can assist you. Tinulungan ng attendant si Amor na tumungo ng banyo. Bumaling muna ang attendant kay Lucas saka ngumiti. Hindi na sinabi ko anong pinag-usapan ng dalawa at pasara lang nagtaka si Lucas ba't napatayo ng babae si Amor. Habang nasa loob ng banyo ang dalaga, nilapitan ng attendant si Lucas. What happened? Is she okay? Sir, may period po siya ngayon. Period? What do you mean? Natigilan si Lucas nang mapagtanto ang ibig sabihin ng babae sa kanya. Ah, is that so? I didn't know. Please assist her and give her what she wants. Ask her if she wants to eat or anything else. Natawa ang attendant sa kanya. She's fine po. No need to worry. Normal pong nangyayari yan sa aming mga babae. Pero hindi po birong pinagdadaanan niya dahil in her case, namumutla po siya, which is, kailangan niya ng maraming pahinga. I don't know what to do. I'm sorry. It's okay po, Sir Lucas. Just take care of her na lang. Try niyo din pong tanungin kung anong gusto niyang kainin. Nagka-crave po yan for sure. Napabaling si Lucas kung saan ang dalaga ngayon. Maya-maya ay lumabas na rin sa banyo si Amor at bumalik sa kanyang kinaupuan. Tumayo ulit si Lucas, saka kinumusta ang dalaga. Do you need something to eat? Just tell me what do you want, Miss Contreras. I can provide anything for you. Napangiti ang dalaga sa kanya. Maraming salamat po, Sir Lucas. Tubig lang po ako, okay na po. Are you sure? Don't be shy to ask me or you can ask the attendant. Sunod-sunod naman na tumango ang dalaga, saka pumikit ng mga mata. Napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas dahil sa buong buhay niya ngayon lang siya nakasalamuha ng babaeng nagkaroon ng bumanang dalaw. Wala talaga siyang kaalam-alam. Patuloy ang biyaheng Japan, ngunit hindi naging kampante si Lucas dahil buong biyahe rin tulog ang dalaga. 2:00 ng hapon nang dumating sila ng Narita International Airport. Miss Contreras? Sir Lucas, wag niyo na po akong alalahanin. Mawawala din to at saka sanay na po. Focus po tayo kung anong purpose ng pinunta natin dito sa Japan. Ayos lang po talaga ako. How can I guarantee? 200% po. Hindi na nagsalita pa si Lucas. Naging panatag na ang loob ng binata na makitang nakangiti na ulit ang dalaga, pero kapansin-pansin pa rin ang pamumutla nito. Kaya naman, mabilis siyang dumiretso sa hotel kung saan sila tutuloy ng 3 araw at 2 gabi.
Katulad nung nasa Hong Kong sila, 3 kwarto pa din. Nagpahinga sa pagsapit ng gabi ay naghahapunan ang mga ito. Busy na ulit si Sir Lucas, wika ni Amor kay Mario. Masasanay ka rin sa kanya kapag napapadalas ang sama mo sa business trip niya. Sagot naman ng lalaki. Kumain ka lang dyan ng kumain. Isipin mo yung sarili mo, namumutla ka. Maging si Mario nag-aalala sa kanya. Maraming salamat po. Bumalik sa hapag si Lucas at nagpatuloy din ng kanyang pagkain. Maya-maya may lumapit na babae sa kanila, ang piloto ng eroplanong sinasakyan. Ma'am Andrea, magandang gabi po. Bati ni Mario sa babae. Good evening guys. Bumaling si Andrea kay Lucas. I didn't even know na dito palang hotel ninyo. Naupo sa bakanting silya ang babae. This place is beautiful, so I thought of booking a hotel here. You, why are you here? I know you don't want to stay in a hotel. Nothing. I just want to meet you and meet the girl you're with. You already met her. She is Amor. Tatango-tangong siniyasat ni Andrea ang dalaga. What is your relationship with my brother? Answer me directly or else I will slap you. Andrea, singhal ni Lucas sa kapatid. Tumaas sa magkabilang kamay ni Andrea, ngunit hindi yon senyalis ng pagsuko kundi paghahamon sa dalaga. Ano po? She is my girlfriend. Walang prenong pagkakasabi ni Lucas sa kapatid na si Andrea. Napaubo din si Mario nang marinig niya iyon habang si Amor hindi rin nakapagsalita. Ngumisi naman si Andrea nang nakakaloko. Naging masama ang tingin kay Amor at saka bumaling ito kay Lucas. Really? How cheap? Bulalas ni Andrea. Hindi naman na nakapagtimpi si Lucas. Hindi niya rin kasi hahayaan na binubuli si Amor dahil alam niya mahina ang loob ng dalaga. Andrea? Tawag ni Lucas sa kapatid. Yes? Mataray na sagot ng babae. Maybe you forgot where you came from. Think about what you're going to say before you speak out. Do you want me to remind you where you are from? Don't get me started and I can take you back to where you come from. You know who I am? Kuya Lucas, bulalas ni Andrea. I am not your brother, remember? Nagtagis sa mga ngipin ni Lucas sa galit. Hindi na napigilan na hindi mapabitaw ng mga masasamang salita dahil sinimulan siya nito ni Andrea. Now, get out of my sight. Sinisira mong magandang hapunan namin at isa pa, wag mong pagsasalitaan ng di maganda si Amor dahil ako ang makakalaban mo. Tiklop si Andrea at napahiya kina Amor at Mario. Hindi lang ito ang unang pagkakataon na may nangyari sa pagitan nila. Sadyang hindi lang dadala si Andrea, ngunit ngayong gabi nasaksihan ni Amor at Mario kung paano ipahiya si Andrea sa harapan nila. I said get out of here. Did you hear me? Yumuko mga palad ng kamay ni Andrea nang pagsalitaan siya ni Lucas ng ganon. Hindi pa rin siya tapos at ayaw niyang magpatalo sa binata. Galit na rin ito dahil pinahiya niya ito sa marami. Seriously, how can you do this to me? You came here to ruin our peaceful dinner? Do you think I will be happy? Just one more word, I'm telling you, you will lose everything, Andrea. Bumaling si Andrea kina Mario at Amor na ngayon ay nakatungo sa kanilang pinggan. Ayaw man nila na makinig sa usapang magkapatid pero dahil nasa isang hapag lang sila, naririnig din nila ang buong detalye. Dahil sa babaeng yan, nagawa mo kong pagsalitaan ng di maganda? Hindi ito ang unang beses na nangyari yan. Umalis ka na bago pa dumilim ang paningin ko sa'yo. Nagtiim ang bagang ni Andrea nang titigan niya na masama si Lucas. Habang ang binata naman kalmado lang magsalita, ngunit tagos lahat sa puso at isipan ni Andrea. Walang imik na umalis si Andrea sa lugar na yon. Wala rin naman siyang magagawa dahil kilala din ito ang ugali ng kapatid na si Lucas. Napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas nang mawala sa paningin nito ang kapatid. Maging si Mario napahinga ng malalim at uminom ng tubig. Si Amor naman bumaling kay Lucas. Tinitingnan na ekspresyon ng binata. Hindi pa rin siya nagbabago. Mahinang wika ni Mario tsaka nagpatuloy sa pagkain. Sunod-sunod ang buntong hininga ni Lucas at maya-maya pa nagpatuloy na rin sa pagkain kahit nawawala na ito ng gana. Napaparami na rin ang inom ng alak.
She is not my real sister, but we consider her as part of our family because of her grandmother who had served my family for a long time. When her grandmother died and she no longer had close family or relatives, she stayed at home and studied. Given a good life and a new family, to make story short, she is a legal adopted daughter of my parents. Paliwanag ni Lucas at saka bumaling kay Amor. Bakit kaya Sir Lucas, no? Mayaman ka rin naman, pero di naman masama ugali mo. Bakit si Ma'am Andrea iba ang ugali? Being born rich is different from someone who has tasted wealth. It will really change your personality. Andrea is the product. I don't know why she's acting like that, and I really hate it. Natapos ang gabi na malalim ang iniisip ni Lucas. Hindi na mawala sa isip nito. At diwa nito ang sinabi ni Lucas tungkol kay Andrea. Kaugalian pala talaga ng pamilya nila ang kumupkop na ibang tao, katulad ko at ni Andrea. Kausap ng dalaga sa kanyang sarili habang nakaharap sa salamin. Posible din ba na nagkagusto si Andrea kay Sir Lucas? Sabay silang lumaki sa isang bahay. Imposibleng hindi nagkagusto si Andrea sa gwapong lalaking yon, o hindi kaya naman doon sa isang kapatid. May punto bawat tanong ni Amor sa kanyang sarili. Posible nagkagusto si Andrea sa isa sa dalawang binata ng Montenegro. Pagkatapos ni Amor maghilamos ng muka, bumalik ang dalaga sa kanyang kama. Maya-maya lang din ay may kumatok sa labas ng kanyang kwarto. Sandali, aniya, saka tinungo ang pintuan, saka binuksan iyon. Kuya Mario, bakit? Sabay niya si Mario na lumabas ng kwarto si Amor. Dahil masunurin lumabas din ito at sa hallway nag-usap ang dalawa. Umiinom ka ba? Nakangiting sabi ni Mario. Oo naman, Kuya Mario, kapag di ako iinom ng tubig, mamamatay ako. Hindi yan. Ang ibig kong sabihin, umiinom ka ba ng alak? Kahit yung light lang. Oo, pero natatakot ako na mahuli ni Sir Lucas. Pero iinom ka. Gusto mo? Sunod-sunod naman na tumango ang dalaga, kaya hinila siya ni Mario patungong bar sa hotel. Hala, baka pagalitan tayo. Hindi, wala si Sir Lucas. Umalis siya at imimit siya ng mga tao at matatagalan pa yon dahil business ang pag-uusapan. Kaya may freedom ka ngayong gabi, basta wag lang mapasobra ha, chill lang. Gumuhit ang ngiti sa labi ng dalaga. Saka sumang-ayon sa sinabi ni Mario. Dahil ayaw din ng dalaga na magkaroon ng problema kay Lucas, isang oras ang lumipas, nagaya ang dalaga na bumalik sa kani-kanilang kwarto. Hindi rin naging mahirap kausapin si Mario. Alam din ng lalaki na kapag nalaman ni Lucas na inilabas niya si Amor ay malalagot siya. Maraming salamat, Kuya Mario, sa libre. Pwede ka nang bumalik doon, nahatid mo naman na ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita isusumbong kay Sir Lucas. Malalagot din ako kapag nalaman niyang dinala kita sa bar nang walang permiso niya. Sige na, pumasok ka na't magpahinga. Nakangiting nagsarado ng pintuan si Amor. Tumulog ang dalaga sa kanyang kama at doon nahiga. Napahima siya sa kanyang ulo dahil nakaramdam din siya ng panghihilo dahil sa alak na nainom nito. Sa tagal niya na nakahiga, hindi niya namalaya na nakaidlip na pala siya. Makalipas ang kalahating minuto nagising siya dahil sa sunod-sunod na katok mula sa labas ng kanyang pintuan. Nahihilong bumangon ito at tinungo ang pintuan. Iniisip ng dalaga na baka si Mario iyon at nakalimutang sabihin, ngunit hindi. Pagbukas ni Amor ng pintuan ay si Lucas kagad ang bumungad dito. Ang nahihilong nararamdaman ng dalaga ay bigla na lang nawala dahil napalitan iyon ng kaba. Di niya alam bakit siya biglang kinabahan dahil sa matutulis na tingin ni Lucas sa kanya. Sir Lucas? Walang salitang lumabas sa bibig ng binata. Napaatras si Amor nang humakbang papalapit si Lucas sa kanya at tinapit ang bewang nito at saka inamoy ang dalaga. Sir, you drunk? Di makapaniwalang makapagsalita ni Amor dahil wala siyang makapangsalita sa isasagot sa binata. Alam niya na hindi nito maloloko si Lucas. Hindi siya makapagsisinungaling dahil kilala nito si Lucas. Konti lang. Really, huh? Tuluyan nang nakapasok si Lucas sa loob ng kwarto nito. Rinig din ang pagsarado ng pintuan kaya mas lalong kinabahan si Amor. Panay ang atras ni Amor hanggang sa napasandig to sa pader malapit sa pintuan ng kanyang banyo. Look at me.
Di magawang tingnan ni Amor si Lucas sa mga mata dahil natatakot ito. I said, look at me, Ina Amor. Sa takot, dahan-dahan umangat ang mukha ng dalaga at sa hindi niya inaasahan, mabilis na sinakop ni Lucas ang labi nito dahilan para magulat siya. Takot ang nararamdaman ng dalaga dahil mas lalong lumalim ang bawat halik ng binata sa kanya. Napahawak si Amor sa mga braso ni Lucas habang hindi siya tinitigilan ng binata. Sir Lucas, nasasaktan na po ako. Imbes na tigilan, mas lalo pang naging mapusok ang bawat halik ng binata sa kanya. Humigpit ang pagkakahawak ni Amor sa mga bisig ni Lucas nang ipasok ng binatang kanang kamay nito sa loob ng blusa ni Amor. Pilit pinipigilan ni Amor ang binata nang himasin ni Lucas ang dibdib nito dahilan na mas maramdaman ng pananakit ni Amor. Wag, masakit, namamaos na salita ni Amor. Sir Lucas, wag po, nakikiusap na sabi ni Amor. At doon lamang natauhan si Lucas nang makita ang paglandas ng mga luha ng dalaga. Bahagya siyang humakbang papalayo kay Amor tsaka sinipat ang dalaga. Maging ang sarili nito hindi rin makapaniwala na nagawa niyang saktan ng dalaga dahil sa panggigigil nito. Napaupo si Amor sa bayakap sa sarili. Humihikbi ang dalaga dahil sa sobrang takot ito kay Lucas. I'm sorry. Kagad nilapitan ni Lucas si Amor tsaka mahigpit na niyakap. I'm sorry. Walang hinto na sabi ni Lucas sa dalaga. Ngunit masyado niya itong natakot dahil sa ginawa niyang hindi pagpipigil sa sarili. Lumayo ka, humihikbing salita ni Amor nang kumalas ito sa yakap ng dalaga. May kamalayan naman si Amor kapag na nakainom ng alak si Lucas, sigurado magiging ibang tao ito. Ngunit sa hindi inaasahan ay ibang-iba siya. Mas lalong nawala sa katinoan. Huli na para pagsisihan ni Lucas ang nagawang pagkakamali kay Amor. Alam niyang may trauma ang dalaga sa ganong pangyayari, ngunit nakalimot to dahil sa pagkawala sa sarili. Isang linggo nang nakakalipas na mangyari ang ganong insidente sa pagitan ni Amor at Lucas. Hindi natuloy ang biyaheng Singapore dahil doon at pinatapos lang ni Lucas ang business meeting nito sa Japan sa pangalawang araw nila. Kinagabihan, bumalik sila ng Pilipinas. Nasa kwarto si Amor at isang linggo na rin ay kinukulong ang sarili doon. Maging si Mario nagtataka at nagdududa na parang may hindi magandang nangyari sa pagitan ng kanyang among lalaki at kay Amor. Hindi rin pumirme si Lucas sa kanyang bahay, bagkus pagbalik nila ng Pilipinas sunod-sunod na rin ang trabaho nito. Hindi mabilang, kaya hindi na nakakauwi ng sariling bahay. Miss Amor, kain na po. Boses ni Linda ang nasa labas ng kanyang kwarto. Habang nandito pa po kami, sasabayan ka po namin kumain. Naglalambing na sabi ng babae sa dalawa. Katulad nga ng sinabi ni Linda, sinabayan nila ang dalaga na isang linggo lang nag-iisa sa bahay ng malaki. Miss Amor, sigurado ka ba? Ayos ka lang dito? Pwede ka naman naming samahan. Binigyan naman na kami ni Sir Lucas ng permiso. Wika ni Leia. Nag-aalala sa dalaga. Peking ngumiti si Amor at saka umiling. Maraming salamat po, pero ayos na po talaga ako dito. Saka siya tumayo at nagpaalam kina Leia at Linda na papasok na ito ng kwarto para makapagpahinga. Napatitig sa kisame si Amor. Malalim na nag-iisip habang mayat-maya ay napapabuntong hininga ito. Sa loob na isang linggo, walang ginawa kung hindi ang kumulong sa kanyang kwarto. Maya-maya bumalikwas ito ng bangon nang may maalala. Kailangan ko pala magtrabaho. Hindi ako po pwedeng magkulong dito sa kwarto nang walang ginagawa. Dahil namang oras po pwede na akong palayasin dito sa pamamahay niya. Kalimutan mo na ang nangyari, Amor. Isang linggo na. Wala tayong karapatan magtampo ngayon dahil alipin tayo ng salapi. 2 oras ang nakalipas. Katulad nga ng sinabi nito, kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang kumilos at kailangan niyang magsipag. Malinis pa naman ang buong bahay ngunit kailangan niya pa rin linisan para lang may matapos na gawain. Sa loob ng 2 araw nakiramdam lang ito sa loob ng kwarto. Kapag naririnig niya si Lucas, hindi mo na siya lalabas ng kanyang kwarto. Saka lang siya lalabas kapag umalis na ito patungong trabaho. Minadali niya ang paglilinis ng kusina kahit malinis na ito.
Saktong alas 5 ng hapon, nagsaing na rin siya at nagluto ng ulam. Para sa sarili nito dahil alam niyang gabi na umuwi si Lucas. Ngunit sa hindi inaasahan, sa kalagitnaan ng kanyang pagluluto ay nakarinig ito ng yabag ng sapatos. Alam niya, kay Lucas yon. Ngunit imbes iwasan ng binata, pinagpatuloy ni Amor ang pagluluto ng ulam, hindi pinansin ng binata. Dumiretso patungo ng kwarto si Lucas. Makalipas ang 10 minuto, lumabas ito at saka dumulog sa kusina. Diretso upo sa hapag at naghintay ng paghahandaan ng hapunan. Di naman nag-atubiling pagsilbihan ni Amor ang binata dahil una sa lahat, amo niya ito. Pagkatapos niyang pagsilbihan ng binata, akma niya na sanang tataliktan si Lucas nang magsalita ang binata. Maupo ka at sabayan mo akong kumain? Hindi po ako gutom, sir, mahinang sabi ng dalaga. Humakbang ulit pasulong nang magsalita ulit si Lucas. Pwede bang maupo ka muna? Pwede ba kitang makausap? Kalmadong saad naman ni Lucas. Bumaling si Amor sa binata at saka peking ngumiti. Nag-uusap na tayo, sir? Napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas, saka tumayo ito. Lumapit sa dalaga at saka namulsang tiningnan to. About what happened. I just want to apologize and forgive if I did that. I promise you that I would take care of you, but I am the one who hurts you, Amor. I did not intend to scare you or harass you because of my bad habit. I'm sorry if I did not control myself that night. Nakita naman ng dalaga ang seryoso at sensibilidad si Lucas sa kanyang mga sinasabi. Napabuntong hininga ang dalaga, hinawakan ng pulsuhan ni Lucas sa ngumiti. Sa totoo lang, Sir Lucas, galit na galit ako sa inyo. Aminado kung kasama sa kasulatan natin ang mga ganong bagay, ngunit ipagpaumanhin ninyo kung di ko kayang panindigan ang mga sinasabi ko sa inyo. Ang totoo kasi, natatakot talaga ako sa kung anumang mangyayari at natatakot ako na baka isang araw hindi lang yon ang gawin mo. Bagaman napagtanto ko na, kailangan ko rin palang magpatuloy. Sa babaeng katulad ko na walang karanasan, hindi mo ako masisisi na maging ganon ang reaksyon ko. May dignidad pa akong iniingatan. Pero pinapatawad na kita, Sir Lucas.